Nagawa mo na ba ang iyong prosperity goal ngayong bagong taon 2026? Pero ang tanong, ano ang susunod na gagawin sa prosperity goal pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon? Kung naiisip mo kung saan ba dapat ilagay o paano nga ba iligpit ang mga laman ng prosperity, para sa iyo ang video ito. Magandang araw sa ating lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Ngayong araw, ibabahagi ko po sa inyo kung paano magligpit ng prosperity goal at kailan dapat isagawa ang pagliligpit nito. Kaya narito ang mga guide kung paano natin iligpit ang bawat sangkap na inilalagay sa prosperity goal natin. Tandaan, ililigpit po natin itong prosperity goal sa mid-January po o sa katapusan ng buwan ng January. Dito muna tayo sa bulak. Ang bulak po, maaari mo itong ilagay sa isang maliit na lalagyan o sa loob po ng inyong pitaka. Isilid mo ito doon hanggang sa matapos ang taon 2026 para sa swerte at proteksyon. Ang bigas naman, maaari nyo lang itong ibalik sa lalagyan ng inyong mga bigas. At maaari rin ninyo itong saingin at i-consume. Huwag po ninyo itong itapon dahil malas po ang pagtatapon ng grasya. Ang 12 itlog naman, iligpit din ito ng maayos, dahil ang itlog ay pagkain at biyaya. Huwag niyo po itong itapon, katulad po ng bigas, maaari ring lutuin or i-consume ito. Ang 12 dahon naman ng laurel, sa iba, sinusunog po nila ito. Ngunit maaari rin ninyong gamitin ang dahon ng laurel sa pamamagitan ng paglalagay po nito sa loob po ng inyong mga wallet or pitaka. Dahil ito rin ay nagdadala ng swerte sa inyo, lalo na sa usaping pera. Sunod naman po ay ang 12 barya. Maaari niyo po itong ihalo sa alkansya ninyo. Maaari ring ilagay ito sa altar at huwag galawin sa loob ng isang taon. Maaari rin ninyong ipamigay bilang limos upang patuloy na umikot ang swerte at hindi naiipon lamang. Ang mga paper bills na may pulang laso naman ay maaari po ninyo itong ilagay sa inyong mga ipon o sa inyong bangko. O kapag gagastusin po ninyo ito, make sure po na sa mabuting layunin po ang paggastos, katulad ng pagbili ng mga basic necessities katulad ng pagkain, at hindi yung napupunta lang sa walang mga saysay na bagay para mas maganda ang daloy ng kaperahan. Ang bilog na prutas naman ay maaari nyo lamang itong kainin kung hindi pa po ito bulok. Ang pera naman na nagkakahalaga ng 168 pesos na nasa loob ng angpaw, maaari rin nating ilagay sa ating mga ipon. Pwede rin huwag na po ninyo kunin sa loob ng angpaw. At maaari rin po ninyong kunin ang pera at gastusin sa tamang paraan. Depende na po yan sa inyo. At panghuli ay ang mangkok. Hugasan lamang po ito ng mabuti at iligpit nyo ng maayos sa loob po ng inyong mga cabinet. Iyan po ang wasto at nararapat na paraan ng pag-aasikaso sa mga bagay na nasa loob ng ating prosperity goal matapos ang pagsalubong sa bagong taon 2026. Sa oras ng pagliligpit, mahalagang gawin ito ng may pasasalamat at magaan na kalooban, bilang pagpapakita ng paggalang sa mga biyayang natatanggap. Maraming salamat po sa inyong panonood at Happy New Year po sa ating lahat.